I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Halos maubos na ni Elias ang bote ng mga alak na binili ng kanyang kaibigan na si Justin. Niyaya niya itong mag-inom dahil hindi niya mapigilan ang galit na nararamdaman dahil sa isang muling pagkakataon, natalo na naman siya ng mortal niyang kaaway pagdating sa negosyo na si Regina Castañeda. Hindi siya makapaniwala na nakuha ni Regina ang pinapangarap na kliyente ng kanyang construction company. Di talo ka na naman, Elias. Kailangan mong galingan. Dahil nalalampasan ka na ni Regina Castañeda. Kung di ka pa ikilos, baka malugi ang negosyo mo at magalit pa sa iyo ang ama mo. Wika ng kanyang kaibigang si Justin. I'm not stupid, Justin. Magpakasaya na siya ngayon dahil sisiguraduhin ko na sa lupa ang bagsak niya. Seryosong wika ni Elias habang hindi inaalis ang tingin sa hawak niyang baso. Hindi ugali ng binata na pumatol sa babae. Ngunit dahil sa ginagawa ni Regina na pang-aagaw sa mga kliyente niya, hindi niya mapigilan na magtanim ng galit para sa dalaga. Ngunit ngayon, sisiguraduhin ni Elias na makakaganti siya sa lahat ng ginawa ni Regina na halos ikasira na ng kanyang kumpanya. She thinks that I don't care about the things she did to destroy my company. Tignan na lang natin kung makalaban pa siya oras na gumanti ako. Saad ni Elias gamit ang malamig na boses. Mag-ingat ka rin. Hindi mo alam kung paano kumilos ang mortal mong kaaway. Baka mahulog ka sa patibong niya. Paalala ng kanyang kaibigan. Hindi naman sumagot si Elias at nanatiling malamig ang tingin sa kawalan. Nahinto ang pag-uusap nilang dalawa nang biglang lumapit sa table nila si Vida Morales. Ang babaeng walang ginawa sa buhay kundi akitin si Elias. Kahit na pinapakita na ni Elias ang hindi niya pagkagusto para sa dalaga. Walang nagawa ang binata na umupo si Vida sa hita niya at humawak ang isang kamay sa batok niya. Nabigla si Elias nang dampian siya nito ng halik sa pisngi. Tinitigan niya ang dalaga at napansin niya na lasing na ito. Vida, you're drunk. Malamig na saad niya sa dalaga at pilit na dinidistansya ang kanyang mukha kay Vida. Sorry babe, I just celebrated my new achievement with my friends. Sagot ni Vida at nilubog ang mukha sa liig ni Elias. Nailang si Elias sa ginawa ni Vida, kaya hinawakan niya ang braso ng dalaga at marahan niya itong itinulak para magkaroon sila ng distansya. Walang nagawa si Vida kundi ang tumayo mula sa pagkakaupo sa binti ni Elias. Akala niya, tapos na ang pangungulit sa kanya ni Vida. Ngunit biglang dumating ang isa sa kaibigan nito at may dala itong baso na may lamang alak. Elias, you're here. Gusto ko sana magpasalamat sa binigay mo na chance para magkaroon ng pwesto sa company mo yung brother ko. That is why I want to offer a drink for you as my thank you. Wika ng bagong dating na babae at inabot kay Elias ang hawak na baso. Tinitigan ni Elias ang baso at ininom niya ang laman nito para matapos na ang panggugulo sa kanya ng mga ito. Napapikit siya nang lumapat sa lalamunan niya ang alak at binaba sa table ang baso. Napangiti naman ang dalaga nang maubos ni Elias ang laman nito. Tinitigan ni Elias ang baso at muling kumunot ang kanyang noo. Are you done? May importante kami pinag-uusapan. Naaabala niyo kami. Masungit yung wika sa dalawang babae. I'm sorry, Elias. Balik na kami sa table namin. Sagot ni Vida at dinampian pa ng halikang pisngi ni Elias bago ito umalis. Napatingin naman si Elias sa kaibigan nang umalis na ang dalawang babae at nahuli niya si Justin na nakangisi sa kanya. Umirap na lamang siya dito at inubos niya ang laman ng bote na nasa harap niya. Pagkalipas na ilang minuto, naramdaman niya na tila may kakaiba sa kanyang katawan. Pakiramdam niya, nagiinit ito. Tumayo siya para pumunta ng banyo. Gusto niyang maghilamos dahil baka nasosobrahan na siya sa alak. Malapit na si Elias sa banyo nang
May nakabangga siyang babae at agad niya itong nasalo. Mas lalong tumindi ang init na nararamdaman niya nang magdampi ang balat nila ng babae. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil lumalabo na rin ang paningin niya dahil sa impluwensya ng alak. Let go of me! Reklamo ng babae, gamit ang paos na boses, at pilit itong inaalis ang pagkakahawak niya. Ngunit hindi ito binitawan ni Elias. Bagkus, hindi lang niya ito papalapit sa kanya at agad nagdampi ang mga labi nila. Tila isang tagumpay ang bumalot sa sistema ni Elias nang tumugon ng babae sa halik na binigay niya dito at mas lalo pa itong lumalim. Naramdaman niya ang pagbalot ng braso nito sa liig niya at hindi nila namalayan na nasa loob na sila ng isang kwarto. Mas lalong lumalalim ang pagitan ng kanilang halik, tila parehong uhaw at parang ang isa't isa'y kasagutan na hinahanap ng kanilang mga katawan. Tuluyan ang nagpalamon si Elias sa init ng katawan at sa bawat haplos ng babae para siyang nalulunod. At nang gabing yon nangyari ang bagay na hindi nila inaasahan. Pagsapit ng umaga, isang sigaw ang nagpagising sa diwa ni Elias. Agad siyang napabangon at sisigawan na sana ang nang-aabala sa masarap niyang tulog. Ngunit gano'n na lang ang pagkagulat niya nang makilala ang babaeng sumigaw. What the hell? Elias Soriano? Nalilisik ang mata ng dalaga at mahigpit ang pagkakahawak nito sa makapal na kumot. Napatingin si Elias sa kanyang sarili at para siyang iniwan ng kanyang kaluluwa nang makita ang katawan niya sa ilalim ng kumot na walang kahit anong saplot. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias habang unti-unting bumabalik sa alaala niya ang mga nangyari. Ang pag-inom niya sa basong inalok ng kaibigan ni Vida, ang babaeng nabangga niya sa banyo, at ang paghila niya sa babae para halikan ito. Pati na rin ang mainit na eksenang pinagsaluhan nila at ang babaeng yun walang iba kundi ang mortal niyang kaaway na si Regina Castañeda. Samantala hindi makapaniwala si Regina sa nangyari. Sa sobrang kalasingan niya kagabi, hindi niya na nakontrol ang sarili. Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit pa ang mortal niyang kaaway ang nakasiping niya? Kaya ayaw ni Regina naglalasing. Nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Gusto niyang maglasing dahil nag-cheat ang boyfriend niya at nahuli niya itong kahalikan ng kanyang sekretarya. Kaya pala gustong-gustong bumisita sa opisina niya dahil nilalandi ng magaling niyang boyfriend ang kanyang malanding sekretarya. Kaya nagtungo siya sa bar para maglasing dahil ayaw niyang umiyak buong magdamag sa kanyang kondo. Ngunit isang kamalasan naman ang inabot ni Regina dahil may nangyari sa kanila ng kaaway niya sa negosyo na si Elias Soriano. Let's just forget what happened. Malamig na saad ni Regina matapos ang pagbibihis niya sa banyo. Nakatayo siya sa may bintana habang ang binata naman nakaupo sa sofa at parang may malalim na iniisip. Lumapit si Regina sa kama at kinuha ang clutch bag niya dahil wala nang rason para magtagal pa siya doon. Lalabas na sana siya sa kwarto na magsalita si Elias. Did I just corner my enemy? Muli siyang lumingon sa kinaroroonan ng binata at nakatingin ito sa kanya habang nakangisi. Hindi napigilan ni Regina ang pagkulo ng kanyang dugo sa sinabi ng lalaki. Lumapit siya dito at hinawakan ito sa kwelyo. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit. Don't try me, Elias. Hindi mo magugustuhan kung paano ako gumanti. Seryosong wika ni Regina. Habang hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Relax, Miss Castañeda. I'm just joking. Natatawang sagot ni Elias. Yes, you are my greatest rival. But I'm not that immature para gamitin ang nangyari sa atin para pabagsakin ka. Just like you said, forget what happened to us because it's just a one-night mistake. Dagdag pa ni Elias pero hindi naniniwala si Regina sa mga sinasabi nito. Binitawan niya ang pagkakahawak sa kwelyo ng damit ni Elias at walang emosyon ang mga mata ni Regina ang nakatingin sa lalaki. Hindi siya papayag na masira ang pangalan niya sa negosyo dahil lang sa lalaking ito. Hindi siya papayag ng lalaking katulad ni Elias Soriano
ang magpapabagsak sa kanya. One wrong move, Soriano. Sisiguraduhin ko na malulubog sa hukay ang negosyong iniingatan mo at isasama kita doon. Walang emosyon na wika ni Regina bago niya tinalikuran ng lalaki at saka lumabas sa kwartong kinaroroonan nila. Isang mortal na kaaway ang turing ni Regina kay Elias dahil ang lalaki ang laging kalaban niya pagdating sa negosyo. Parehong nagmamay-ari ng isang construction company ang dalawa at ang dalawang kumpanya ang laging nag-aagawan pagdating sa mga kliyente. Hindi naman talaga magkaaway ang mga negosyante nung una. Nagsimula lang yun nung hindi sumang-ayon si Elias sa inalok na collaboration ni Regina. At ang sagot ng binata, hindi kailangan ng negosyo nito ng ganung bagay. May nakarating pang balita na tinanggap ng binata ang alok ng isang kumpanya sa isang collaboration project, kaya ganun katindi ang galit ni Regina kay Elias. You are so stupid, Regina. Kundi lang sana ako naglasing kagabi. Hindi ito mangyayari. Inis niyang sermon sa sarili na makapasok sa loob ng elevator. Ngunit wala na siyang magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari. Kailangan makasiguro si Regina na walang ibang taong nakakita sa kanila ni Elias. Dahil sa oras na may kumalat na balita tungkol doon, sigurado siya na ito ang magiging rason para masira ang imahe niya bilang isang kilalang tao pagdating sa negosyo. Sa kabilang banda, nanatiling nakaupo si Elias sa sofa at hinayaan na lamang makaalis ang dalaga. Napakagat na lamang si Elias ng pang-ibabang labi at muling bumalik sa alaala niya ang galit na mukha ng dalaga. Hindi maintindihan ni Elias ang kanyang sarili. Ngunit napapangiti siya sa tuwing nakikita niyang salubong nitong kilay at nakakunot na noo ni Regina sa tuwing nagagalit ito. Alam niyang dahil sa kanyang ininom na alak na inabot ng kaibigan ni Vida, kaya nagkaroon siya ng ganung pakiramdam. Yung nag-init ang kanyang katawan at sigurado siya na gumawa ng isang pain si Vida para mapilitan siyang pakasalan ng dalaga. Ngunit mukhang hindi sumang-ayon ang tadhana kay Vida at ang mortal pa niyang kaaway ang nakasiping niya dahil sa hindi mapigilang init ng katawan. Dapat ba ako magpasalamat? Dahil lasing din siya kagabi at pareho kami naghahanap ng kasagutan sa uhaw ng katawan namin. If that didn't happen, I might ended up with Vida's trap. Nakangising saad na Elias sa kanyang sarili. Napailing na lamang siya dahil sa naisip. Tumayo na si Elias at kinuha ang cellphone para tawagan ang tauhan niya na nasa labas ng bar at naghihintay sa kanya na lumabas. Hindi nagtagal sumagot ito agad sa kanyang tawag. I want you to delete all the copy of the CCTV footages last night. Lalo na yung nasa hallway papunta sa banyo. Siguraduhin yung walang matitira. Copy, sir. Sisiguraduhin po namin walang matitira sa CCTV footage ng mga kaganapan sa bar kahapon. I want this to be done before lunch. Seryosong saad ni Elias bago pinatay ang tawag. Kailangan niyang makasiguro na mabubura lahat ng posibleng ebidensya na maaaring gamitin para masira ang imahe nila ni Regina. Hindi lang naman ang imahe ng dalaga ang masisira. Pati siya posibleng madamay kapag may nagpakalat sa nangyari sa kanila. Ngunit sa alaala ni Elias, mahirap ang burahin ang nangyari sa kanilang dalawa. Ang bawat haplos ni Regina, ang pagbaon ng kuko nito sa likod niya, nararamdaman niya pa rin sa kanyang balat, parang tattoo, na hindi na mabubura. Ngunit katulad ng sinabi ni Regina, kailangan niyang makalimutan ng mainit na gabing pinagsaluhan nila dahil isa lamang yung pagkakamali. Marunong naman siyang tumupad sa usapan. Kalilimutan niya na ang lahat at magpapanggap na para bang hindi sila naggantihan ng malalalim na halik. Tuluyan ang binaon ni Regina sa limot ang nangyari sa kanila ni Elias sa lumipas na 3 linggo. Para kay Regina, isa lang yung pagkakamali na dapat ibaon sa limot. Ngunit ramdam ni Regina na may pagbabago sa katawan niya sa mga lumipas na linggo. Lagi siyang nahihilo at nagsusuka tuwing umaga. Gusto niya isipin na baka mali lang ang kanyang hinala. Baka stress lang siya at pagod dahil sa mga trabahong ginawa niya sa mga nagdaang araw. Ngunit hindi niya mapigilang
Isipin na baka buntis siya at si Elias ang ama. Shit! Positive! Mahinang bulong niya habang nagpapanik habang nasa loob ng banyo at nakatitig sa hawak na pregnancy test na may positibong resulta. Hindi niya mapigilan ng mapahilamos nang makita ang pregnancy test. Hindi alam ni Regina kung ano ang dapat maramdaman at sigurado siya na hindi niya kakayanin ang stress sa kumpanya dahil makakaapekto yon sa batang dinadala niya. Regina, are you alright? Masama ba pakiramdam mo? Namumutla ka? Wika ng kaibigan niya na si Nicole nang makabalik na si Regina sa table nila. I'm okay, Nicole. Pagod lang siguro to. Sunod-sunod ba naman yung problema sa kumpanya? Sagot niya sa kaibigan. Ayaw niya ipaalam dito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sigurado siyang pipilitin siya nitong alamin kung sino ang ama ng bata. At ayaw ni Regina na may makaalam tungkol sa nangyari sa kanila ni Elias. Gagawin niya ang lahat para maitago sa publiko ang tungkol sa kanyang pagbubuntis pati na rin kay Elias. I already told you, Regina. You should take a rest sometimes. Sige ka, baka tumanda kang dalaga kapag puro trabaho yung uunahin mo. Suhestyon ni Nicole sa kanya. Kung alam lang ng kaibigan niya na imposibleng mangyari ang sinabi nito dahil hindi na siya tatanda mag-isa, dahil buntis na siya at magkakaanak na. I don't care kung maging old maid pa ako, Nicole. Ang mahalaga sa akin, kapakanan ng negosyo ko. Seryoso ang wika niya. Simula nang namulat si Regina sa pagninegosyo, hindi na pumasok sa isip niya ang pagkakaroon ng asawa o sariling pamilya. Mas mahalaga na ngayon sa kanya ang pangalan niya sa industriya. Hindi na siya pumapasok sa isang bagay na posibleng makasira ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ngayong nagdadalang tao siya at si Elias ang ama. Hindi alam ni Regina kung anong gagawin niya. Hindi niya inaasahan na darating ang ganitong bagay sa buhay niya. Ngunit ang mahalaga ngayon para kay Regina, maging maayos ang kanyang pagbubuntis. Matapos niyang malaman ng pagdadalang tao, agad siyang nagpunta sa kilalang OBGYN doctor. Gusto niyang makumpirma ang kanyang pagbubuntis at kung maayos ba ang kalagayan ng bata sa kanyang sinapupunan. Miss Castañeda, your baby is healthy. But based in your work environment, kailangan mo pa rin mag-ingat dahil makakasama ang stress sa baby mo. Paliwanag sa kanya ng doktor. Pakiramdam ni Regina, lumambot ang puso niya nang marinig ang heartbeat ng kanyang baby. Lumingon siya sa monitor at nakita niya ang maliit na parang tuldok. Uminit ang sulok ng kanyang mata. Hindi niya akalain na ganun kabilis magbabago ang buhay niya. Ang pagdating ng isang bata ang magiging bago niyang inspirasyon para lumaban sa buhay. Pagkatapos ng ultrasound, bumalik sila ng doktor sa table para isulat ang reseta ng gamot at mga vitamins na kailangan niyang inumin. Ngunit nagulat si Regina nang pumasok sa kwarto ang hindi niya inaasahang tao. Elias, ano ginagawa mo sa kliniko? Kung kukulitin mo ko tungkol sa babae na nakasiping mo, bakit hindi na lang siya yung tanungin mo kung may nabuo nga kayo? Naiirita na wika ng babaeng doktor at mas lalong nanlaki ang mata ni Regina dahil sa kanyang narinig. Ibig sabihin, naghihinala si Elias kung buntis siya at kinukulit ng lalaki ang babaeng doktor na ito tungkol sa pagbubuntis. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Regina habang ang lalaki ay walang emosyon nakatingin sa kanya. Kumuyom ang kamao niya na nakapatong sa tuhod at walang bumibitaw ng tingin sa kanilang dalawa. Hindi alam ni Regina kung anong dapat niyang gawin dahil sigurado siyang wala siyang takas dito. What a good advice, cousin. Dapat siya nga ang tanungin ko. Malamig na boses na saad ni Elias na mas lalong nagpakaba sa kanya. Humakbang ito papalapit sa kanya. Yumuko ito at ang dalawang kamay nakatuon sa dalawang gilid ng kinauupuan niya. Ang mga tingin nito'y tila nagdadala ng isang babala para kay Regina. Gusto ko ng tunay na sagot, Regina. Are you pregnant with my child? Tanong ni Elias na may kasamang diin sa boses ng lalaki. Ngunit pilit na tinatagan ni Regina ang sarili.
Hindi dapat siya nagpapadala sa tingin nito. Pinagkrus niya ang dalawang braso sa tapat ng kanyang dibdib at nilabanan niya ang mariin na tingin sa kanya ni Elias. Ano naman ngayon kung buntis ako sa anak mo? I don't need your help and money. Kaya kong buhayin ang anak ko. Malamig ang boses na saad ni Regina. Ngumisi ang lalaki. Sa tingin mo ba? Hahayaan ko na lang na ilayo mo sa akin ang anak ko. Just remember, Regina, may pangalan kang iniingatan at kaya ko sirain ang pangalan na yun kapag tumakas ka habang pinagbubuntis mo ang anak ko. Hindi mapigilan ni Regina ang galit sa sinabi ng lalaki. Mukhang gagamitin nito ang aksidente na nangyari sa kanila para lang wag niyang ilayo ang anak ng lalaki dito. Marami ng babae naghahabol sa'yo. Ba't hindi na lang sila buntisin mo at kalimutan mo na lang na may anak ka sa akin? Wika niya at nagangat siya na isang kilay. I'm not that kind of person, Regina. Hindi ko naman kukunin sa'yo ang bata. Kailangan ko lang makasiguro na magiging maayos ang pagbubuntis mo sa anak ko at makikilala niya ako bilang ama niya. Kumunot ang noon ni Regina sa sinabi nito. You will stay at my condo hanggang mga anak ka. Hindi iyon isang pahayag, kundi isang utos na parang kailangang sundin ni Regina. Hindi na nakaimik si Regina dahil wala nang saysay. Kung makikipagtalo pa siya kay Elias, tatanggapin na lang siguro niya na araw-araw niya makikita ang mukha ng mortal niyang kaaway sa loob ng 9 na buwan. Napatakbo si Regina sa may sink nang maramdaman niyang parang bumaliktad ang kanyang sikmura. At hindi niya mapigilan na maluha dahil kahit anong isuka niya, wala namang lumalabas. Ilang linggo na siyang ganito at pinaliwanag ng doktor na ang lahat ng nararamdaman niya ay epekto ng masela niyang pagbubuntis. Hey, are you okay? Naramdaman ni Regina ang paglapit ng lalaki sa may parting likuran niya. Hinahaplos nito ang kanyang likod na mas talong nagpainit sa kanyang ulo. Don't touch me! Alam mo na nga nahihirapan na sa morning sickness tas tatanungin mo kung ayos lang ako. Galit na sagot ni Regina at medyo tumaas pa ang kanyang boses. Hindi sumagot si Elias at tinignan lang siya nito. Umirap ang mga mata ni Regina at tinalikuran niya ang lalaki. Napalingon siya sa may dining table at naroon ang mga isaw. Ang rason ng pag-iyak niya kagabi. Ayoko na ng isaw, ang baho ng amoy! Reklamo niya at iniwan na niya si Elias sa may kusina. Pagdating niya sa kwarto, saka lang niya napagtanto ang ginawa niya sa lalaki. Galit na galit siya sa lalaki kagabi. Dahil dis oras na ng gabi, naghahanap siya ng isaw. Tapos ngayon naman, galit na naman siya kay Elias. Dahil hindi niya nagustuhan ang amoy ng isaw. Hindi naman niya masisisi ang sarili. Dahil kahit naman siya ay nahihirapan sa kanyang pagbubuntis. Ngunit hindi niya alam kung maaawa ba siya sa lalaki dahil ito lahat ang sumalo ng galit niya. No, Regina. Hindi ka maaawa sa lalaking yan. Siya ang nagpilit na magstay ka sa condo niya. Dapat lang siya na magtiis, no? Saway niya sa sarili. Inabala na lang niya ang sarili sa pagtingin sa online ng mga baby materials. Kesa naman, ang mukha ng ama ng pinagbubuntis niya ang laging laman ng isip niya. Samantala, sa loob ng opisina ni Elias, hindi niya mapigilan ng mapabuntong hininga nang maalala ulit niya ang nangyari kanina umaga. Hindi alam ni Elias kung magagalit ba siya sa vendor ng isaw na pinagbilhan niya. Dahil hindi nagustuhan ni Regina o talagang normal lang yon dahil buntis ang babae sa anak niya. So, kumusta ang pag-aalaga ng buntis? Tanong sa kanya ni Justin na pumunta lang sa kumpanya niya para abalahin siya. Wala ako sa mood ngayon. Nasakyan ng mga biro mo, Justin. Kung makatambay ka rito, parang wala kang sariling kumpanya na kailangan asikasuhin. Seryosong ani Elias kay Justin. Man, my company can earn money even without my existence, no? Mayabang na sagot nito at napangiwi na lamang siya sa kayabangan nito. Hindi na lamang siya sumagot at binalik ang atensyon niya sa pagpirma sa mga papeles na nasa ibabaw ng lamesa. Sa totoo lang, labag sa damdamin ni Elias ang pumunta ngayon sa trabaho. At gusto na lamang niyang bantayan ng babae sa kondo. Ngunit, alam niya na ayaw siyang makita ni Regina. So what's the plan after she give birth to your child? Napaangat siya ng tingin sa tanong ni Justin. Saglit siyang natulala at hindi alam kung ano isasagot sa tanong nito. Hindi pa namin napag-usapan ni Regina ang tungkol dyan.
What's important right now is to help Regina in her pregnancy journey. Nagkibit-balikat na lamang si Justin at hinayaan siya sa gusto niya. Pagkalipas na ilang sandali, biglang pumasok sa opisina niya si Vida at bakas sa mukha ng dalaga ang pagkabalisa. Please, Elias, sabihin mo sa akin na wala kayong relasyon ni Regina. Ang bata lang ang habol mo sa kanya, di ba? Wika ni Vida na may halong pag-aalala sa boses nito. Kumunot naman ang noon ni Elias at nilingon niya ang dalaga na ngayon, nakahawak sa balikat niya. Hindi niya alam kung paano nalaman ng dalaga ang tungkol sa sitwasyon ngayon nila ni Regina. Dahil wala naman siya ibang pinagsabihan bukod kay Justin. Sino nagsabi sa'yo tungkol kay Regina at sa anak namin? Vida, Ayoko sa lahat pinapakailaman ng pribadong bahagi ng buhay ko. You will regret it if you choose to make a wrong move, Vida. Seryoso ang saad ni Elias na may halong pagbabanta sa kanyang boses. Hindi ako papayag na kayo na Regina magkatuluyan. Elias, handa ako na maging ina ng anak mo. Piliin mo lang ako. Nagmamakaawang wika ni Vida. Malamig na tumingin si Elias sa dalaga. Ilang beses na gumawa si Vida ng paraan para silang dalawang magkatuluyan. Ngunit hindi hinayaan ni Elias na manalo ang dalaga sa mga plano nito. Kahit empleyado niyang babae, inaaway ni Vida at sinabi na nagtrabaho lang sa kanyang babaeng empleyado para landiin si Elias. Kaya pinagbawalan niya na si Vida na pumunta ng kanyang kumpanya, ngunit nakakagawa pa rin ito ng paraan para guluhin siya. Sa kanyang opisina pa. Are you serious with your words, Vida? Kahit walang namamagitan sa amin ni Regina, hindi pa rin kita pipiliin. I can imagine my life with you, Vida. Kita ni Elias ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Vida. Ngunit walang pakialam si Elias kung masaktan man niya ang damdamin nito. Nagsasawa na siya sa panggugulo sa kanya ni Vida at gusto niya nang huminto ang dalaga. Tandaan mo ito, Elias. Gagawin ko ang lahat para mapasakin ka lang. And you won't live this lifetime without me, Soriano. Saad ni Vida at mabibigat ang hakbang na lumabas ito sa opisina ni Elias. Habang ang lalaki nakatitig lamang sa pinto kung saan lumabas ng dalaga. She's so obsessed with you, Elias. Kailangan mo iwasan si Vida. Baka kung ano pang gawin ng babaeng yan kay Regina. At baka mapahamak pa ang anak mo na ipinagbubuntis niya. Biglang nagsalita si Justin pagkatapos na nangyari. I won't let that happen. Doble pa igaganti ko kapag may nangyaring masama sa batang pinagbubuntis ni Regina. Sagot naman ni Elias. Halos mapunit na ang hawak niyang papel habang tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ni Vida. Hindi niya hahayaan na guluhin Vida si Regina. Sisiguraduhin niya na kahit dulo ng daliri ng dalaga, hindi didikit sa balat ni Regina Castañeda. Lumipas pa ang ilang buwan, mas lalong nahahalata ang paglaki ng tiyan ni Regina. May mga empleyado nang nagugulat kapag nakikita ang tiyan niya. Wala naman siyang pakialam kung kumalat man sa buong kumpanya na buntis siya. You were lucky, Regina. Ang haba ng pasensya sa'yo ni Elias, tapos inaaway mo lang? At ang rason mo dahil sa hormones? Parang hindi mo naging crush si Elias noong college siya. Agad nanlisik ang mga mata niya sa sinabi ng kaibigan. Can you shut your mouth, Nicole? Baka may makarinig sa'yo at malaman pa nila na si Elias ang ama ng pinagbubuntis ko. Ano naman ang problema kung malaman ng mga empleyado mo na ang ama ng pinagbubuntis mo si Elias? Imagine it, Regina. Nasa tiyan pa lang anak mo pero sikat na. Dahil ang mga magulang niya, parehong nagpapaligsahan pagdating sa negosyo. Tumatawang sagot ni Nicole. Si Regina naman, umirap. Mas lalo ako naiinis sa kanya nang mabuntis ako. Ang baho pa ng pabango niya. Kundi lang sa kondo niya ako nakatira, baka napalayas ko na siya mismo. Masungit na wika ni Regina habang nakakross sa mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. Hindi man aminin ni Regina sa kanyang sarili, ngunit nakakaramdam din siya ng awa sa tuwing inaaway niya si Elias. Kaya nga madalas niyang inaaway ang sarili niya sa kwarto, dahil parang naglalaban ang puso't isip niya pagdating sa lalaki. Ngunit hindi naman ganon kahina si Regina para lumambot ang puso niya ng ganon kadali para kay Elias. Ewan ko sa'yo, Regina. Sige ka. Kapag lumalim yan, baka hindi ka na makaahon. Don't worry, girl.
Baka naman saluhin ka ni Elias. Biro pa sa kanya ni Nicole, kaya muling nanlisik ang mga mata niya sa kaibigan. Sigurado si Regina na mas malabo pa sa malabo na magkaroon siya ng nararamdaman para kay Elias. Sinunod niya lang ang gusto ng lalaki na doon siya tumira sa kondo nito. At kapag nanganak na siya, aalis na ulit siya sa kondo ni Elias kapag napag-usapan na nila kung paano ang co-parenting setup na gagawin nila. Wala naman siyang plano na ipagdamot ang anak niya sa ama nito. Pagdating ng hapunan, si Elias ulit ang nag-prepare ng dinner nila. Isang oras pa sila nag-away bago nakapag-desisyon si Elias kung anong lulutuin dahil ayaw ni Regina ng amoy ng bawang at sibuyas. Magluluto na sana si Elias sa sinigang na baboy ngunit nabigla si Regina nang makita nito ang sibuyas na nasa lamesa. May bawang pa. Naiinis pa si Regina sa kanyang sarili. Iniyakan niya pa ang bagay na yon. Wala namang magawa si Elias kundi itago sa ref ang mga sangkap para sa pinaplanong lutuing sinigang na baboy. At ginawa na lang niya mag-fry ng pork chop. Tomorrow is your check-up, right? Napahinto si Regina sa pagkain nang biglang magtanong si Elias. Yes, bukas din malalaman ang gender ng baby. Sagot niya habang ang atensyon ay nasa pagkain. I'll come with you. Sabay nating aalamin ang gender ng baby natin. Napaangat ang isang kiling ni Regina sa sinabi ng lalaki. 5 buwan na siyang buntis. Ngunit ngayon lamang siya sasamahan ni Elias sa check-up niya. Sa mga nagdaang buwan, may inuutusan lamang si Elias na samahan si Regina sa check-up niya. Kaya nagtataka siya kung bakit bigla na lang pumasok sa isip nito na sasamahan siya nito para alamin ang gender ng kanilang anak. No need, Elias. Kaya ko naman. Yayayain ko na lang si Nicole para makabili na rin ako ng gamit ng baby natin. Sagot niya sa lalaki. I already settled all my works today. It means I'm free. Wala ka na magagawa dahil pinauwi ko na ang bodyguard mo. Umarko ang isang kilay ni Regina at di niya mapigilan ng inis kay Elias. Why are you making decisions without even asking me? Ako ang kumuha ng bodyguard ko kaya wala kang karapatan na magdesisyon para sa trabaho niya. Naiinis na wika ni Regina at tumayo na siya para umalis sa dining area. Ngunit pinigilan siya ni Elias at tinawakan siya sa braso. Look, Regina, I'm sorry. Naisip ko lang na gawin yun para makapagpahinga si Kuya Ram sa pagbabantay sa'yo. Paliwanag ni Elias at inalalayan siyang bumalik sa upuan niya. Here, finish your food. Kailangan mong kumain para healthy si baby. Tatawagan ko lang si Kuya Ram para samahan ka sa check-up mo. Natahimik naman si Regina at parang pinagsisihan niya ang sinabi niya kay Elias. Nauna kasi ang init ng ulo niya dahil kanina pa siya wala sa mood. At kay Elias niya na naman binubuhos ang kanyang galit. Do I really need to say sorry for him? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa pwesto kanina ni Elias. Pagkagising niya kinabukasan, agad na bumungad kay Regina si Elias na nagbabasa ng dyaryo habang nakaupo sa sofa. Napahinto siya sa pagbaba ng hagdan at nag-isip kung kailangan ba niya mag-sorry sa nangyari kagabi. Napabuntong hininga na lamang si Regina at bumaba na. You need to prepare early. Ayoko na late sa doctor's appointment ko. Biglang saad ni Regina na makalapit siya sa kinaroroonan ni Elias. Umangat ang tingin ni Elias mula sa pagbabasa ng dyaryo at kumunot ang noo. I thought, si Kuya Ram ang gusto mo makasama sa check-up mo. It's alright for me. Sa kanya ka na rin humingi ng tulong sa pagbili ng gamit ng anak natin. Malamig ang boses na wika ni Elias. Hindi mapigilan na mairita ni Regina sa paraan ng pagsagot sa kanya ng lalaki. Hindi niya na matanggap na darating siya sa puntong susuyuin niya ang mortal niyang kaaway sa negosyo. Lalayas ako rito kapag hindi mo ako sinamahan sa check-up ko, Elias. Seryosong saad ni Regina at tinalikuran niya ang lalaki. Agad namang naalerto si Elias sa sinabi niya at lumapit ito sa kanya. Hey, I'm just joking about last night. Hindi ko naman talaga tinawagan ng bodyguard mo. Kahit anong gawin mong pagmamatigas sa akin, ako pa rin ang makakasama mo ngayon. Sagot ni Elias at nakangisi pa ito sa kanya. Napairap na lamang si Regina at marahan niyang tinulak sa dibdib si Elias. Ewan ko sa'yo, Soriano.
I am going to prepare na. Wika niya, at kunwari wala siyang pakialam sa sinabi nito. Ngunit parang natanggalan siya ng tinik sa dibdib dahil hindi nagalit sa kanya si Elias sa sinabi niya. Mukhang tama nga ang sinabi sa kanya ng kaibigan na si Nicole tungkol sa pagkakaroon ng mahabang pasensya ng lalaki. Hey, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Regina kay Elias. Katatapos na ng check-up at ultrasound niya. Nagulat na lamang siya na maabutan niya ang lalaki na umiiyak sa loob ng sasakyan nito habang nakatingin sa ultrasound picture ng kanilang anak. It's really true, Regina. Magiging ama na talaga ako. And I'm having my first boy in just 4 months. Pakiramdam ni Regina lumambot ang puso niya habang pinapanood si Elias na maging emosyonal para sa anak nila. Ngayon lang niya nakita na maging emosyonal ang lalaki. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maaawa sa itsura nito habang umiiyak. I can't believe, Elias. Ultrasound lang pala ng anak mo ang magpapaiyak sa'yo. Wika niya habang kumukuha ng tissue sa bag at nang sa ganun maiabot yun kay Elias. At tinanggap naman yun ng lalaki, pinunasan ng sariling luha sa pisngi. Thank you so much, Regina. Thank you for giving me our Ellie Romeo. Napaangat ng tingin si Regina sa narinig. Ellie Romeo. Tipid na umiti si Elias at hinawakan ng kamay ni Regina at marahan na inangat hanggang sa tumapat sa labi ni Elias. It's been in my mind for the past months. Kapag babae, ikaw mag-iisip ng pangalan. Kapag lalaki, ang anak natin, Ellie Romeo will be his name. Lumambot ang puso ni Regina sa sinabi nito. Sa tagal ng pagiging masungit niya kay Elias, iniintindi pa rin siya nito. Iniintindi sa bawat pag-iinarte sa pagkain. Sumusunod si Elias sa banyo kapag nagsusuka siya sa madaling araw. Binibili ang mga cravings niya kahit pagod si Elias sa trabaho. At sa dumaan ng mga buwan, nararamdaman ni Regina na unti-unting gumuguho ang pader na tinayo niya sa pagitan nila ni Elias. Sa totoo lang, natatakot si Regina sa pagbabago na nararamdaman niya para sa ama ng anak niya. Paano kung palabas lang ni Elias ang lahat? Na ginagawa lang ito ng lalaki para kunin ang loob at sa huli, itatakas ng lalaki ang kanilang anak. Natatakot siya na baka sa huli, ang lahat ng ito ay isa lamang palabas. Congratulations everyone! The project has a successful outcome and that is because of all of your hard works. That's why I decided to have an early work dismissal today dahil deserve niyo ang magpahinga. Let's see each other next week. Natuwa ang mga empleyado ni Regina sa kanyang naging anunsyo sa gitna ng department hallway. Binisita niya ang mga empleyado niya para makita kung ano nangyayari at para na rin sabihin ang magandang balita. Nakita niya ang saya sa mukha ng mga ito na kanina'y takot dahil hindi nila inaasahan kung anong posible niyang sabihin. Marahil natatakot na baka matanggalan ng trabaho. Nitong nakaraan na araw napansin ni Regina ang pagbabago sa kanya. Naging madalang na ang pagsusungit niya at kahit mga empleyado napapansin ang kanyang pagbabago. Siguro ito ang epekto ng pagiging soft person niya dahil sa pagbubuntis niya. Wala naman sigurong masama kung magbabago si Regina. Ayaw niya na pati sa anak niya maging iba ang pakikitungo ng mga tao dahil sa ugaling pinapakita niya sa mga ito. Pagbalik niya sa opisina, nagulat siya nang bumungad sa kanya ang hindi inaasahang tao na nakaupo sa may visitor chair at nakakrus pa ang 2 binti habang ang mata sinusuri ang buong opisina niya. What are you doing here? Tanong ni Regina gamit ang malamig na boses. Tumayo si Vida mula sa pagkakaupo at dahan-dahang naglakad hanggang sa huminto ito sa harap ni Regina mismo. So this woman, you, are the one who seduced my man. Ang kapal din naman ng mukha mo na gamitin ang pagbubuntis mo para makuha si Elias. Agad na kumuyom ang kamao ni Regina sa sinabi ni Vida. Ngunit hindi niya pinahalata na apektado siya sa mga sinabi nito. Hindi mo lang matanggap, Vida, na kami ng anak ko ang pinili ni Elias at kahit anong gawin mo na pangaakit sa kanya, Elias will never choose you. Ganti ni Regina.
At kita niya kung paano lumiyab ang galit sa mga mata ni Vida. Sa tingin mo ba, hahayaan ko na magsaya ka? Dahil kasama mo ngayon si Elias? Remember this, Regina. Sa tingin mo ba, dahil sa'yo kaya nanatili si Elias? O baka naman, hinihintay ka lang niyang mga anak at kukunin niya na sa'yo yung bata? Hindi na napigilan ni Regina ang kanyang sarili. Lumapit siya at sinampal si Vida. Bumalot sa buong opisina ang paglapat ng palad niya sa pisngi ng dalaga. At nagulat ito sa ginawa niya. Hawak ni Vida ang pisngi na ngayon ay sinampal na talaga niya. Bakit hindi si Elias ang tanungin mo para malinawan ka, Miss Morales? Layuan mo kami ng anak ko. Dahil hindi mo ako madadaan sa mga pananakot mo. Kapag hindi ka umalis sa harapan ko, ipapadampot kita sa mga security at sisiguraduhin ko na makakarating kay Elias ang ginawa mong panggugulo, Vida. Dagdag pa niya at matalim na tingin ang binigay niya dito. Sinuklian din siya ni Vida ng tingin na parang nagbabanta ngunit hindi siya nagpatinag. Hanggang sa tuluyang mag-walk out sa opisina niya si Vida. Nakahinga siya ng malalim nang sa wakas umalis na ang dalaga. Akala siguro nito matatakot siya sa mga pagbabanta nito. Para lang layuan niya si Elias. Hindi siya nadadala sa mga pananakot. At hindi siya lalayo kay Elias hanggat hindi nito sinasabi. Pagsapit ng gabi, nalaman niya na nakarating kay Elias ang ginawa ni Vida. I'm sorry about Vida. Don't worry, sisiguraduhin ko na hindi na ulit makakalapit sa yung babaeng yun. Bumuntong hininga si Regina at hinarap niya ang lalaki. Magsabi ka nga ng totoo, Elias. Wala ba talaga namamagitan sa inyo ni Vida? Dahil kung nagsisinungaling ka, wala na akong dahilan para manatili pa sa poder mo. Malamig ang boses ni Regina na magsalita siya. Lumapit sa kanya si Elias at hinawakan siya sa baba para iangat ang kanyang muka at nagtama ang mga mata nila. Bumilis naman ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa mga mata ni Elias. She is nothing to me, Regina. Kaya huwag ka na mag-isip para magkaroon ka ng dahilan na umalis at hindi ko hahayaan na lumayo ka sa akin kasama ang anak ko. Napalunok siya ng sariling laway dahil parang nalulunod siya sa klase ng tingin ni Elias. Ito na ba ang dapat niyang katakutan? Ang puso niya na unti-unti siyang tinatraidor? Gumawa na ng paraan si Elias para hindi na muling makalapit si Vida kay Regina. Dinoble niya na ang bodyguard ni Regina hanggang sa tapat na opisina ng babae na kabantay ang mga ito para lang makasigurong hindi na muling makakalapit si Vida sa babae. You should stop working, Regina. Malapit ka na mga anak. Baka sa opisina ka paabutan. Wika ni Elias sa gitna ng pagkain nila ng hapunan. Don't worry, Elias. Matagal ko na pinag-isipan ang maternity break ko. Hanggang bukas na lang naman ang trabaho ko sa office. Kinausap ko na rin si Nicole na siya muna ang bahala sa kumpanya. Hanggang sa kaya ko na ulit magtrabaho. Tumango naman ang lalaki. Kinuha nito ang pinggan ni Regina para ipaghiwa ng karne ang babae. Hindi naman nagreklamo si Regina at hinayaan si Elias sa gusto nitong gawin. Sa totoo lang hindi maintindihan ni Elias, ngunit nasasanay na siya sa presensya ni Regina. Ang mga dating hindi niya ginagawa, nagagawa niya na ngayon. Tulad na lamang ng pagluluto. Dahil dati puro lamang siya order o kaya sa restaurant siya kakain at may kasama pang babae. Ngunit ngayon pansin ni Elias ang pagbabago niya at alam niya na dahil yon kay Regina. Paano ko umalis ulit si Regina? Ganoon rin ba siya kabilis na masasanay sa pagkawala ng presensya nito? Natatakot si Elias na baka hindi siya makausad kapag umalis nga ang babae. Ba't bigla ka natahimik? May problema ba, Elias? Napatingin siya kay Regina na magtanong ito at ang taksil niyang puso muli na namang nagwala. Na lagi na lamang nangyayari sa tuwing masisilayan niya ang babae. Kahit noon pa man, alam niyang may nararamdaman siya para sa mortal niyang kaaway na pilit niyang tinatanggi sa kanyang sarili. It's nothing, Regina. Don't forget to drink your milk before you go to bed. Sagot niya at tumayo na siya mula sa pagkakaupo. You just need to go. May importante pag-uusapan lang kami ni Justin. Paalam niya at hindi na hinintay ang sasabihin ni Regina. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan at sinabi niya dito ang gumugulo sa isip niya nito mga nagdaang araw. Bakit di ka umamin? Sige ka, baka mawala pa si Regina sa'yo.
What if we're not on the same page? Kapag umamin ako, aasa ako na baka may nararamdaman din siya sa akin. Gago, ganyan ka pala may love, naduduwag. Isang Regina Castañeda na pala magpapalambot sa puso bato ng kaibigan ko eh. You won't understand what I mean until it happens to you. Hindi na tayo bata, Justin. Maybe it's time to take things seriously, everything. Wala nang rason para itanggi pa niya ang nararamdaman kay Regina. Hindi lang alam ni Elias kung aamin ba siya. Baka manganak na lamang si Regina, hindi niya pa rin nasasabi yung nararamdaman niya sa babae. At dumating na nga ang araw na hinihintay nilang dalawa, ang pagkasilang sa kanilang anak. Sa gitna ng gabi nagising si Elias sa sigaw ni Regina at doon niya napansin na pumutok na ang panubigan nito. Agad kumilos si Elias, kinuha ang mga gamit na nakahanda na habang kinakausap ni Regina ang doktor sa telepono na siyang magpapaanak sa kanya. Ano ba Elias, kumalma ka nga? Parang ikaw yung manganganak at hindi ako eh. Kapag tayo na aksidente dahil sa'yo, malalagot ka talaga sa akin. Ba't kasi hindi mo muna pinatulog si Kuya Ram sa kondo para may magmamaneho sa atin papunta ospital? Calm down, Regina. Baka manganak ka dito sa kotse nang wala sa oras. Just trust me. Makakarating tayo ng ospital. Hindi na nagsalita si Regina dahil panay ang lingon ni Elias sa kanya dahil dumadaing na siya sa sakit. Pilit naman pinapakalma ni Elias ang kanyang sarili para umabot sila ng ospital at pagkalipas nga ng 10 minutong pagmamaneho, nakarating na rin sila. Agad na inasikaso ng mga nurses si Regina at kumuha agad si Elias ng private room para sa anak niya at kay Regina. Hindi na pinapasok si Elias sa loob ng delivery room kaya naghintay na lamang siya sa labas. Ano ba? Nahihilo na ako sa kakalakad mo, Elias. Ba't di ka umupo na lang at hintayin mo yung paglabas na mag-ina mo? Suway sa kanya ng kaibigan. Sumunod sa kanila si Justin sa ospital matapos tumawag ni Elias at sabihin na manganganak to si Regina. Shut up, Justin. Normal lang na maramdaman ko to. Malamang pinapanganak na yung anak ko. Kapag nangyari to sa'yo, tatawanan din kita. Sagot ni Elias habang nakatingin sa pinto ng delivery room. Are you ready to become a father, Elias? Mababago na ng tuluyan ang buhay mo oras na mahawakan mo yung anak mo. I know, Justin. Ngunit kung wala pang kasiguraduhan na buntis si Regina sa anak ko, inihanda ko na yung sarili ko. I don't want to grow up my child without a father. Hindi ko naranasan na magkaroon ng isang ama, kaya hindi ko hahayaang maranasan din yun ng anak ko. Doon natahimik si Justin sa sinabi niya. Alam ni Elias ang pakiramdam ng lumaki na walang ama, kaya hindi niya hahayaan na mangyari yun sa anak niya. Lumipas pa ang ilang minuto, biglang bumukas ang pinto ng delivery room at lumabas ang isang nurse, habang tinutulak ang isang bassinet. Bumagal ang takbo ng mundo niya, habang tinitignan ng anak niya. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha nang ipahawak sa kanya ng nurse ang sanggol. Hey Ellie, it's me your daddy. Marahang wika niya sa sanggol at tuluyang lumambot ang kanyang puso nang hawakan ng maliit na kamay ang kanyang daliri. Pagkalipas ng 2 oras, nilipat na si Regina sa private room habang hinihintay nila ang kanilang anak. I'm so proud of you. You gave birth to a healthy baby boy. Where is our son, Elias? Gusto ko siya makita. Nakausap ko na ang doktor kanina. Ihahatid na ng nurse dito si Ellie. You're gonna see our son later. Ngunit ngayon, kailangan mo kumain para bumalik ang lakas mo. Sumunod naman siya sa sinabi ni Elias at hinayaan na lamang niya ang lalaki na subuan siya dahil walang rason para mag-inarte pa si Regina. Naroon lamang si Regina habang pinapanood niya si Elias na hinihele ang anak nila. Bigla siyang napaisip tungkol sa pananatili niya sa kondo ng lalaki nung buntis pa siya. Nung una buo ang kanyang desisyon, naaalis siya pagkatapos niya mga anak. Ngunit ngayon, parang nahihirapan siyang magdesisyon. Handa na ba talaga siyang lumayo kay Elias? Kahit na alam niyang darating din ang oras na papaalisin na siya ng lalaki sa kondo nito. Elias, babalik na ako sa bahay kapag magaling na yung tahi ko. You can visit Ellie anytime. Regina, I want to tell you something. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Elias nang sunod-sunod na tumunog ang telepono niya. Kaya agad na binigay ni Elias ang bata kay Regina. Ano nangyari? Nasunog ang pabrika?
Nanlaki ang mata ni Regina sa kanyang narinig. Bukod kasi sa construction company, may iba pang negosyo si Elias. Wala bang iba na pwede ko mausap sa may-ari? The fuck? Di ako pwede. Nanganak si Regina. Agad na pinutol nito ang tawag at napahawak na lamang si Elias sa pader na parang malalim ang iniisip. Napabuntong hininga si Regina at pagkatapos ay nagsalita. Pwede mo naman iwanan kami dito. Kaya ko namang kumilos. I can't, Regina. Baka mahirapan ka. Hindi niya na pinatapos na magsalita si Elias. I am his mother, Elias. Kaya kong alagaan ang anak ko. Tinawagan ko naman kanina si Nicole at sinabi na pupunta na siya rito. Wala na nga nagawa pa si Elias. Lumapit na ito sa kanilang mag-ina at hindi na nakapagsalita nang dampian siya nito ng halik sa noo. Ayusin ko lang problema na to. Babalikan ko kayo, just wait for me. Tumango lamang si Regina at pinanood na lamang niya si Elias na umalis ng silid. Ayaw niya maging hadlang sa mga problema ni Elias sa negosyo. Hindi lang sa anak nila tumatakbo ang mundo ni Elias. Pagkalipas ng ilang minuto, muling bumukas ang kwartong kinaroroonan ni Regina. Napangiti siya sa pag-aakalang si Nicole, ang bagong dating. Ngunit biglang naglaho ang ngiti niya sa labi nang si Vida ang bumungad sa kanya at may kasama itong abogado. Binalot ng takot si Regina para sa kanyang anak. Kaya ibinalot niya ito na maayos sa kanyang braso habang naglalakad ito palapit sa kama niya. What are you doing here, Vida? Hindi ba't sinabihan na kitang tigilan mo na ako? Ngumisi ang babae at tinignan nito ang kanyang anak. Wow, he looks like a kid version of Elias. Hindi sila magtataka kung anak ba talaga ni Elias ang bata. Hindi mapigilan ni Regina ang pagguyom ng kamao niya dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Vida. Wala akong panahon para sakyan ng mga kalokohan mo. Baka kaalis ka na. Magpapatawag ako ng security kapag di ka pa lumabas sa kwartong to. Don't worry, Regina. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Nandito ako para ipaalam sa'yo ang isang bagay. Ang tungkol sa anak mo, Regina. Hindi mo ako maluloko, Vida. Kung sa tingin mo matatakot ako, nagkakamali ka kaya makakaalis ka na. Lumapit kay Vida ang kasama nitong abogado at may inabot na papel. Inabot sa kanya ni Vida ang papel at agad niyang binasa ang laman nito. Parang gumuho ang mundo niya nang mabasa ang laman ng papel. This is fake. Ginagamit mo lang ang papel na to para takutin ako. But I'm sorry, Vida. Hindi mo ako matatakot sa ganitong paraan. Oh dear! Kahit naman ako di makapaniwala na makita ko yun sa ibabaw ng table ni Elias. Kaya inabot ko na sa'yo para malinawan ka. You're a mother, and I know how it feels to be far away from your child. Muli niyang binasa ang nasa papel at unti-unting tumulo ang luha niya. Tama nga ang hinala niya na palabas lang ang lahat. Mayaman si Elias at may kakayahan na gawin ang bagay na ito. Tumingin siya sa anak niya. Hindi niya hahayaan na ilayo ni Elias ang anak niya sa kanya. Umalis na si Vida, kasama ang abogado. Nagulat si Nicole nang maabutan siya nitong umiiyak, kaya gano'n na lamang ang pag-aalala ng kanyang kaibigan sa kanya. Regina, what happened? Ba't ka umiiyak? That asshole? Ilalayo niya sa akin yung anak ko? Kapag nakarecover na ako, hindi pwede. Sumang-ayon naman. Si Nicole, sinabi niya, kailangan mo itakas ang anak mo. Kaya agad nagdesisyon si Regina na umalis na ospital at tinulungan siya ni Nicole doon. Kahit sobrang bigat ng kanyang dibdib dahil sa kanyang nalaman, ang totoo nagtiwala siya kay Elias, sinabi nito, na hindi ilalayo na lalaki ang anak niya sa kanya. Samantala, gustong sumabog sa galit ni Elias nang malaman niya na palabas lang ang nangyari sa pabrika. Kaya gusto niyang malaman kung sinong nanloko sa kanya. Agad siyang nagpaimbestiga tungkol sa nangyari. Bumalik siya ng ospital at gano'n na lang ang gulat niya nang hindi niya maabutan si Regina at ang anak niya sa hospital room na kanyang kinuha. Nurse, saan pupunta yun nandito sa private room? Ay, may sumundo po sa kanila. May dumating po na babae tapos yun po yung nag-asikaso ng papel nila para makalabas sila. Unti-unting nabuhay ang galit sa puso ni Elias sa kanyang nalaman. Akala niya may tiwala na sa kanya si Regina. Sasabihin na sana niya ang nararamdaman niya para dito dahil gusto niya ito makasama pati na rin ang anak niya. Ngunit di siya makapaniwalang ilalayo sa kanya ni Regina ang bata. Agad niyang tinawagan si Justin.
dahil hindi siya papayag na mailayo sa kanya ni Regina ang anak niya. Ba't ka napatawag, Elias? May problema ba? I need your help. Tumakas si Regina, dala niya yung anak ko. Kailangan na mabawi ko yung anak ko. Ngunit napahinto siya sa pagsasalita na mapansin niya na mayroong papel sa ilalim ng hospital bed. Agad niyang kinuha ang papel at ganun ang pagkakunot ng noo niya na mabasa ang laman. Si Vida. Wika niya habang hindi inaalis ang tingin doon. Anong Vida? Ba't nadama yung babaeng baliw na baliw sa'yo? I think Vida already make her move. Siniraan niya ako kay Regina. Kaya umalis siya kasama yung anak ko. Inabutan niya ng papel si Regina na nagsasabing tatanggalan ko si Regina ng karapatan sa anak ko. Alright, ako nang bahala. Hahanapin ko si Vida at aalamin ko rin kung nasan ngayon si Regina at ang anak mo. Sagot sa kanya ni Justin at doon nagtapos ang pag-uusap nila. Binalaan na kita, Vida. Sisiguraduhin kung pagsisisihan mo ang panggugulo sa amin ni Regina. Pagkalipas na 1 oras, nakatanggap siya ng tawag mula kay Justin tungkol sa kinaroroonan ni Vida. Umalis siya sa kanyang opisina para puntahan ng dalaga sa kondo nito. Ilang beses pa silang kumatok bago buksan ni Vida ang pinto. Elias, you're here! Tama nga ang hinala ko na ako pa rin ang pipiliin mo. Tanggap ko naman ang anak mo kay Regina. Ang mahalaga ay ang pagsasama nating dalawa. Masayang ani Vida at hinawakan pa ng dalaga ang polo na suot ni Elias. Stop looking for Regina and your child. Ako na lang pagkaabalahan mo ngayong gabi. Hindi na nakatiis si Elias, kaya binigyan niya ng malakas na sampal si Vida. Nagulat ang dalaga sa ginawa niya at napahawak sa pisngi na namumula na ngayon. You deserve that, Vida. Ilang beses ko bang sasabihin na tigilan mo na ako? Bayad na ako sa utang ng ama ko sa pamilya mo, kaya hindi mo na ako makahawakan sa leeg. Tigilan mo na kami at huwag ka na lalapit pa ulit kay Regina, pati na sa anak ko. Elias, please forgive me. Nagawa ko lang naman ang bagay na yun dahil mahal kita at hindi ko kaya makita ka na ibang babae yung kasama mo. Agad niyang inalis ang pagkakahawak nito at mariin na hinawakan sa mukha si Vida. Hinawakan siya ni Justin para pakalmahin, ngunit baliwala lang yun kay Elias. Ito tatandaan mo, Vida. Kahit kailan hindi ako magiging interesado sa babaeng may lalaking pinapatulog sa kondo niya gabi-gabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vida at halata na nagulat ito sa isiniwalat ni Elias. Napangisi naman si Elias dahil nakita niya kung paano mawala ang lakas ng loob ni Vida. Matagal niya nang alaman tungkol sa sekreto ng babae, kaya alam niya kung paano ito sisirain sa oras na gumanti siya. Now, kung ayaw mo malaman ng ama mo ang mabaho mong sekreto, tigilan mo na ako at wag mo nang guguluhin pa ulit si Regina. Hindi lang ito kaya kong gawin, Vida. Sa susunod na gumawa ka na naman na hindi maganda, hindi lang ikaw ang babagsak, pati na rin ang buong angkan mo. Iniwan niya si Vida ang tulala at di makapaniwala. Nasa kotse na siya na makatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. At agad niya itong sinagot. Mahal mo ba talaga ang kaibigan ko, Soriano? Hindi agad nakapagsalita si Elias nang marinig ang boses ng kaibigan ni Regina. Mas lalo ko siya minahal nang isinilang niya ang anak namin ni Cole. Nasanay na ako sa trabaho at sa kanya tumatakbo ang buhay ko. I cannot live without her in my life. Pagkakatiwalaan kita sa kaibigan ko. Alam kong pakana ni Vida ang papel na hawak ni Regina. Natakot lang siya na baka ilayo mo sa kanya ang bata. Kung ilalayo ko man ang anak namin, isasama ko na siya. Sa kondo niya, naroon si Regina at ang anak mo. Huwag ka na babagal-bagal dahil nagpaplano siyang umalis ng bansa. Dahil sa kanyang nalaman, hindi na nagsayang ng oras si Elias at nagmaneho na siya patungo sa kinaroroonan ni Regina at ng anak niya. Hindi siya papayag na malayo sa kanya ang kanyang mag-ina. Oras na makaharap niya si Regina, aaminin niya ang nararamdaman niya sa babae. Tahimik ang buong kondo ni Regina dahil tulog ang anak niya habang siya hindi makatulog dahil laman pa rin ang isip niya ang papel na binigay sa kanya ni Vida. Kung totoo man na may plano si Elias na ilayo ang bata, tama lang ang desisyon niya umalis ng bansa at tutulungan siya ni Nicole para mangyari yon. Pumunta si Regina sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit napahinto siya nang tumunog ang doorbell. Tumunog ulit ang doorbell kaya nagdesisyon na siyang buksan ang pinto at gano'n na lang ang kanyang pagkagulat nang bumungad sa kanyang harapan si Elias.
Anong ginagawa mo dito? Kung sa tingin mo makukuha mo sa akin si Ellie. Pasensyahan na lang tayo, Elias. Hindi ako papayag na ilayo mo sa akin ang anak ko. Oh, kukunin ko ang anak ko. Nadurog ang puso ni Regina sa salitang binitawan ni Elias. Kukunin ko yung anak ko. Pero dapat kasama sa package ang ina. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Tumingin siya sa lalaki na may nalilisik na mga mata. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Elias. Kung gusto mong sumama kay Vida, doon ka na lang sa bruha na yon. Pero hindi mo makukuha ang anak ko. Nagulat siya sa kasunod na ginawa ng lalaki. Lumapit ito sa kanya at bigla siyang hinalikan. Nagulat siya sa ginawa nito kaya naitulak niya ito. Sasampalin na sana niya si Elias nang hilahin siya sa kamay ng lalaki at muling hinalikan. Mas malalim ang ikalawang halik na para bang nasasabik at nangungulila. Ngunit may halong pag-aalala at pag-alalay. Dahil galing siya ng ospital. Tumagal pa ng ilang minuto ang halikan nila hanggang sa si Elias ang unang bumitaw. Nagtama ang kanilang mga mata at kitang-kita ni Regina ang kakaibang kinang sa mata ni Elias. Bumilis ang tibok ng puso niya habang walang bumibitaw ng tingin sa kanilang dalawa. Mahal kita, Regina. Bago pa may mangyari sa atin, mahal na kita. Kaya lagi kitang inaaway dahil gusto ko nasa akin lang ang atensyon mo. Gusto ko na nasa akin lang nakatingin yung magaganda mong mata. At lalong nagwala ang puso ni Regina. Hindi siya makapaniwala na may nararamdaman din si Elias para sa kanya. Hindi siya makapagsalita at parang mabibingin siya sa tibok ng kanyang puso. Paano yun nakasaad sa papel? May plano kang ilayo ang anak ko. Binigay sa akin ni Vida ang papel at nakuha niya yon sa table mo. Don't believe anything in that paper, Regina. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko kaya malayo ka sa akin. Paano ko magagawa na ilayo sa iyo ang anak natin? Hindi mapigilan ni Regina ang maluha sa sinabi ni Elias. Natakot ako na baka ilayo mo sa akin si Ellie dahil di ko kakayanin, Elias. Handa naman ako makipag-co-parenting, huwag mo lang ilayo yung anak ko. Hindi na ulit makakalapit sa atin si Vida at walang sino man na maaaring makapagpahiwalay sa atin. Mahal kita at di ko kakayanin mawala ka sa akin, Regina. Hindi na dapat pang matakot si Regina sa kanyang nararamdaman. Iisa lang ang sinisigaw ng kanilang mga puso. Tulad ng sinabi ni Elias, hindi niya rin kakayanin kapag nalayo siya sa lalaki dahil mahal na mahal niya na ito. Mahal din kita, Elias. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero alam ko ikaw na yung tinitibok ng puso ko. Mas lalong humigpit ang yakap sa kanya ng lalaki at naramdaman na lamang niya ang mainit itong luha na pumapatak sa kanyang balikat. Lumipas ang 2 taon. Tuluyan na silang nagsama sa iisang bubong kasama ang anak na si Ellie. Nawala na rin ang pag-aaway nilang dalawa, pati ang paglalaban ng 2 malaking kumpanya. At sa kanilang pagkakaisa, mas lalong umasenso ang kanilang mga negosyo. Hey little guy, natutulog pa si mommy. Nagising si Regina dahil sa bulong ng kanyang asawa at napangiti na lang siya sa kanyang nakita. Walang suot na pang itaas si Elias, habang nakadapa sa ibabaw ng asawa niya ang 2 taon nilang anak. Nagising ka ba dahil sa amin? Ang kulit kasi ni Ellie. Kanina ka pa niya ginigising. Umiling naman siya at kinuha ang anak mula sa asawa. Natuwa ang puso niya nang marinig ang tawa ng anak nang binigyan siya nito ng halik sa pisngi. Where's mine? Napalingon siya kay Elias nang magsalita ito at naabutan niya na kangusurin nito at naghihintay sa halik niya. Tumawa naman siya at hinalika ng asawa. I love you, Mrs. Soriano. Mahal na mahal din kita, Mr. Ko. Tugon niya at muli niyang binigyan ng halik ang asawa. Nahinto lang sila nang marinig ang reklamo ng anak nila kaya natawa silang dalawa sa nangyari. Sa buhay wala nang mahihiling pa si Regina. Ngayon na kumpleto na siya at kapiling niya si Elias at ang anak nilang si Ellie. Sino nga ba namang mag-aakala na ang dating aso't pusa nakatagpo ng pag-ibig? Dahil sa isa't isa, ang 2 puso na nilaan pala upang maging tahanan nila habang buhay. The end.